Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,829-36. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Darren Drake. Tinitigan ni Karen si Darren Drake. Ang kanyang magaganda at maliwanag na mga mata ay nagniningning na may nakamamatay na hangarin sa sandaling ito. Kung hindi lang dahil sa matalik na magkaibigan ang ating mga ama, maraming beses na kitang napatay dahil sa mga salitang iyon. Dapat mong malaman na ang patakaran ng sekta na nagbabawal sa kapwa-disipulo na magpatayan ay hindi naaangkop sa akin. Lalong tumindi ang mapanlinlang na hangarin sa mga mata ni Karen nang matapos siyang magsalita. Alam kong madali lang para sa iyo na patayin ako, pero wala talaga akong pakialam kung patayin mo ako o hindi. Malaki pa rin ang utang na loob ko kay Tio Sikong. Kung papatayin mo ako, ituturing kong nabayaran na ang utang ko sa kanya, walang pakialam na sabi ni Darren Drake. Sa sobrang galit ni Karen, mabilis na kumabog ang dibdib niya. Kasabay nito, parang saysabog ang kanyang banal na enerhiya anumang oras. Pagkatapos, malamig niyang sinabi, Darren Drake, kalimutan mo na ang pagsanib puwersa noong digmaang imperial. Wala akong pakialam sa sasabihin ng aking ama, pero tiyak na hindi ako makikipagsanib puwersa sa iyo. Matagumpay mo akong inisin ngayon. Kahit na nasa bingit ka ng kamatayan, hindi kita ililigtas. Nagkibit balikat si Darren Drake. Wala akong balak na makipagtulungan sa iyo noong digmaang imperial. Plano ko nang tumanggi kung babanggitin ni Tio Sikong ang bagay na ito. Ayos lang kung hindi mo ako ililigtas. Kung mamamatay man ako, dahil pa rin iyon sa aking kawalan ng kakayahan. Mas lalong pumangit ang ekspresyon ni Karen nang makita ang kawalang bahala ni Darren Drake. Sa huli, hindi niya ito pinansin at tiningnan ang mga tao sa kanyang paligid. Sa oras na ito, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa sentro ng cultivation ground ng mga inner disciples. Isa sa dalawang elder ng itim na dragon ang nagsabi, Alchemist Darfield, oras na. Ang elder ng itim na dragon na kakasabi lang ay mukhang medyo bata pa para sa kanyang edad at nakasuot ng mahabang berdeng damit. Mukha siyang isang matalinong tao. Siya rin ang tanging elder ng itim na dragon na nagmula sa isang Devata realm. Sa mas malawak na kahulugan, maituturing siyang nagmula sa parehong lugar kung saan nagmula si Alvin. Ilang araw na ang nakalipas, nabalitaan niya ang tungkol sa 10 vein recovery limit divine pills ni Alvin at kung paano ito pipinuhin ni Alvin sa publiko. Bilang isang divine alchemist, kinilala niya ang mga kasanayan ni Alvin. Bukod dito, dahil si Alvin ay mula rin sa isang Devata realm, tumaas din ang kanyang impresyon kay Alvin. Hindi alam ng maraming tao sa karamihan na hayagang pinipino lamang ni Alvin ang vein recovery limit divine pills dahil sa kahilingan ng sect leader ng Flying Dragon Sect. Dahil dito, karamihan sa mga taong naruroon ay hindi nagduda sa kakayahan ni Alvin na pino ang vein recovery limit divine pill. Tutal, bakit niya hayagang pinipino ang tableta kung hindi niya magagawa? Mapapahiya lang niya ang sarili niya. Kasabay nito, si Alvin, na naglilinang sa kanyang silid, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Nang marinig niya ang isang taong tumatawag sa kanya, bahagya siyang nagulat. Oras na. Nang lumapit si Wyatt upang iparating ang mensahe ng pinuno ng sekta kay Alvin, hiniling ni Alvin kay Wyatt na ipaalala sa kanya ang bagay na ito dahil natatakot siyang mawalan siya ng oras matapos niyang ilubog ang kanyang sarili sa paglilinang. Gayunpaman, nagulat siya na ang taong gumising sa kanya ay hindi si Wyatt. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Wyatt, at nagtanong, kapatid na Wyatt, ngayon ba ang araw na kailangan kong hayagang pinuhin ang vein recovery divine pill? Ha? Ngayon ba? Pinaalalahanan ko si Nixon, pero mukhang nakalimutan na niya. Hindi siya maaasahan. Medyo natahimik si Alvin nang marinig niya ang pagtawag ni Wyatt kay Nixon na hindi maaasahan. Ilang sandali pa, nang makabangon si Alvin mula sa kanyang kama, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Alvin. Pasensya na, Little Tian. Abala ako sa pagtulong sa aking asawa na pagalingin ang kanyang mga heavenly veins kaya nawala ko ang oras at nakalimutan kong ipaalala kay Wyatt. Umiling si Alvin. Tila nagreklamo si Wyatt kay Nixon. Kung hindi, hindi sana siya pinadalhan ni Nixon ang ganoong mensahe.
Matapos niyang makausap sandali si Nixon, tuluyan nang lumabas si Alvin ng kanyang silid. Nang makita niya ang napakaraming tao, napasigaw siya sa loob-loob, napakaraming tao. Sa oras na ito ay napansin din siya ng ilan. Sa katunayan, marami sa mga tao ang hindi pa nakakakilala kay Alvin. Si Alvin yan. Ang bata pa niya talaga gaya ng sabi-sabi. Nabalitaan kung wala pa raw siya sa 3,000 taong gulang. Hindi pa siya 3,000 taong gulang, pero isa siya sa 2 pinakamalakas na inner disciple. Hindi lang iyon, kaya rin niyang pinuhin ang King Grade Limit Divine Pills. Napakatalentado niya. Umiling si Alvin. Malinaw na nagreklamo si Wyatt kay Nixon. Kung hindi sana humingi ng tawad sa kanya si Nixon. Matapos makipag-usap ng casual kay Nixon ng ilang sandali, lumabas si Alvin ng kanyang silid at lumipad palayo. Napakaraming tao. Napagtanto ni Alvin na isang napakalaking grupo ang dumating na halos nakaharang sa sikat ng araw. Siya si Alvin. Napakabata niya talaga. Sinasabing wala pa nga siyang 3,000 taong gulang. Hindi pa siya 3,000 taong gulang pero nangunguna na siya sa mga inner disciples at alam na niya kung paano pinuhin ang King Grade Limit Divine Pill. Napakahalimaw. Sa oras na ito, nakita ni Alvin ang isang masiglang matandang lalaki na papalapit sa kanya. Pagkatapos, sinulyapan niya ang identity token at nalaman na ang kabilang panig ay isang Black Elder Dragon. Alvin, ako si Gover Yuan, isang Black Dragon Elder, pagpapakilala ng matandang lalaki. Hindi naman hindi pamilyar si Alvin sa matandang lalaki. Ilang beses nang nabanggit ni Wyatt ang tungkol kay Gover noon dahil katulad ni Alvin, si Gover ay nagmula rin sa isang Devata realm. Kaya naman, alam din niya na si Gover ay isang Lord Rank Divine Alchemist, at isa sa mga nangungunang Divine Alchemist sa Flying Dragon Sect. Sa pagkakataong ito, binati rin si Alvin ng isa pang Black Dragon Elder. Alchemist Darfield. Ang Black Dragon Elder na ito ay isang ordinaryong matandang lalaki na nakasuot ng mahabang abuhing damit. Bago pa makasagot si Alvin, biglang sumingit si Gover Yuan mula sa gilid, Alchemist Darfield, ang matandang ito ay si Fred. Sa lakas, halos kasing lakas ko siya, pero sa alchemy, hindi siya maihahambing sa akin. Kalokohan. Galit na sabi ni Fred, Gover Yuan, gusto mo ba akong awayin ngayon? Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi kita maihahambing sa kakayahan mong pang-asar. Ngumiti si Alvin nang siya ang 2 matandang lalaki na nag-aaway. Maya-maya, nagtanong siya, mga matatanda, hindi naman talaga kayo mag-aaway ngayon sa harap ng lahat, di ba? Agad na tumigil sa pagtatalo ang 2 matandang lalaki. Pagkatapos, tumawa si Gover bago sinabing, matandang How, hahayaan ko muna ito para sa kapakanan ni Alchemist Darfield. Hindi. Hahayaan ko na muna, sagot ni Fred. Nagmamadaling sinabi ni Alvin, mga elder, bakit hindi ninyo ituloy pagkatapos kong pinuhin ang mga table tasks? 3 vein recovery divine pills lang ang pipinuhin ko sa harap ng lahat. Tumigil sa pagtatalo ang 2 matandang lalaki, ngunit nagtitinginan pa rin sila. Natigilan si Alvin nang makita niya ito. Napaisip siya kung ang 2 ba ay talagang mga advanced lords of gods. Si Gover na dating mukhang matalinong matandang lalaki ay ngayon ay mukhang palaaway na matandang lalaki. Sa oras na ito, isang malakas na boses na puno ng sigla ang umalingaw-ngaw sa lambak. Mga hanggal, hayaan ninyo si Alvin at huwag na ninyo siyang istorbohin. Kung hindi, ayos lang sa akin na makipag-away sa inyong 2. Maaari kayong magsanib puwersa kung gusto ninyo. Kasunod nito, lumingon sina Gover at Fred at pinagsalikop ang kanilang mga kamao sa direksyon ng boses. Dating pinuno ng sekta, makakaasa ka. Tahimik akong tatayo sa tabi. Dating pinuno ng sekta, huminahon ka naman. Nang marinig ang mga salitang ito, isang maliit na kaguluhan ang sumiklab. Ang dating pinuno ng sekta. Ang katayuan ng dating pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect ay kapantay ng mga Golden Dragon Elder. Sinasabing isa siyang tunay na mahuhusay na Divine Alchemist, at maraming matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion ang maraming beses nang nagtangkang kunin siya. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang lakas ay maihahambing din sa mga Golden Dragon Elder. Ang dating pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect ay isang misteryosong karakter, at bihira niyang ipakita ang kanyang mukha sa sekta.
Dahil dito, maliban kina Gover Yuan at Fred, walang nakakilala sa kanyang boses. Dating pinuno ng sekta. Medyo nagulat si Alvin na kahit ang dating pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect ay interesado ring panoorin siyang pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Peel. Pumunta ba siya para manood para palihim niyang matutunan kung paano pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Peel? Tanong ni Alvin sa loob-loob niya. Kung naririnig lang ng dating pinuno ng sekta ang iniisip ni Alvin, malamang ay binugbog na niya ng husto si Alvin. Patuloy na nagbulungan ang mga tao sa isa't isa. Pumunta rin ba ang dating pinuno ng sekta para panoorin si Alvin? Mukhang interesado siya sa teknik ni Alvin sa pagpino. Sa tingin mo ba ay mapapaganda ng dating pinuno ng sekta ang Vein Recovery Limit Divine Peel pagkatapos mapanood si Alvin? Posible. Bagamat hindi na kayang pinuhin ng dating pinuno ng sekta ang Vein Recovery Limit Divine Peel ngayon, hindi ibig sabihin na mas mababa ang kanyang kakayahan sa alchemy kay Alvin. Tiyak na na-master na ni Alvin ang teknik para pinuhin ang mga tableta, at kung kayang-kaya ng dating pinuno ng sekta ang teknik, magagawa rin niyang pinuhin ang mga tableta. Tama iyan. Sa palagay ko ay hindi naman kinakailangang nakahihigit si Alvin sa ating dating pinuno ng sekta dahil lang sa kaya niyang pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Peel. 3,830. Ang dating pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect ay isang maalamat na figure sa sekta. Siya ay iniidolo ng maraming miyembro ng sekta. Sa kanilang palagay, ang hindi pagpino ng isang tulad niya sa Vein Recovery Limit Divine Peel ay dahil lamang sa hindi pa niya natuturuan ang teknik na ito. Para naman kay Alvin, inakala nilang mapalad lamang siya na natuturuan ang teknik na ito. Tiwala sila na magagawa ng dating pinuno ng sekta na pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Peel pagkatapos mapanood si Alvin. Hoy! Sino ang nakakaalam kung ang teknik na natutunan ni Alvin ay magagamit din upang pinuhin ang iba pang King Grade Limit Divine Peels? Kung ganoon nga, magagamit ng dating pinuno ng sektang teknik na ito upang pinuhin ang iba pang King Grade Limit Divine Peels o kahit ang Lord Grade Limit Divine Peels. Mga Lord Grade Limit Divine Peels, kung ang dating pinuno ng sect ay makakapagpino ng mga ganitong tableta, isa siya sa nangungunang 3 Divine Alchemist sa Eastern Ridge Mansion. Napakaswerte talaga ni Alvin na kaya niyang pag-aralan ang teknik para pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Peel. Saan niya nakuha ang teknik na to? Hoy, mga banal na alchemista. Dapat niyong bantayang mabuti si Alvin. Sino ang nakakaalam kung matututunan ninyo ang kanyang pamamaraan? Lahat ay nakatingin kay Alvin ng may pananabik at kuryosidad sa sandaling ito. Teknik. Napatawa si Alvin nang marinig ang mga usapan sa kanyang paligid. Totoo ngang mayroon siyang teknik para pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Peel. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na kayang gayahin ng sinuman maliban na lang kung mayroon din silang Divine Tree of Life. Simula nang dumating si Alvin sa kaharian ng mga Diyos, marami na siyang natutunan na hindi niya alam noon. Ilan sa mga bagong kaalaman niya ay ang mga bagay na maaaring alam kahit ng World Cleansing Divine Water. Kapag bumagsak ang isang kataas-taasang kapangyarihan, ang kaharian ng Diyos na kanyang nilikha ay madudurog dahil sa kaguluhan sa espasyo. Ang mga labi ng kaharian ng mga Diyos ay walang katapusang aanod sa sansinukob. Kadalasan, kapag ang kaharian ng mga Diyos ay gumuho, ang banal na puno ng buhay dito ay masisira. Gayunpaman, pinalad si Alvin na matagpuan ang banal na puno ng buhay sa labi ng isang kaharian ng mga Diyos na buhay. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nawasak ang banal na puno ng buhay ay dahil sa pagkapit dito ng banal na tubig na naglilinis ng mundo. Pinahaba ng banal na tubig na naglilinis ng mundo ang buhay ng banal na puno ng buhay. Gayunpaman, kalaunan ay malalanta at mamamatay din ito sa paglipas ng panahon. Sa kabutihang palad, natagpuan ito ni Alvin sa tamang panahon. Kaya ba talaga niyang pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Peel? Naisip ni Karen sa sarili nang marinig niya ang mga usapan sa kanyang paligid at nang makita niya kung gaano kakalma si Alvin. Nagtaka siya kung bakit ang isang taong may ganitong kakayahan ay makikipagkaibigan sa isang hamak na tulad ni Darren Drake. Bulag ba si Alvin? Si Darren Drake, na nakatayo ng medyo malayo kay Karen, ay hindi maiwasang mag-alala tungkol kay Alvin. Sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, "Alvin, kung mayroon ka talagang sikretong pamamaraan para pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Peel, mas makabubuti kung hindi mo ito ibunyag."
Alam kong parang makasarili ito, ngunit hindi mo na kailangang ipakita pa ito sa lahat. Kung gustong matutunan ng dating pinuno ng sekta ang iyong pamamaraan, dapat ay may ibigay man lang siya sa iyo bilang kapalit. Bukod dito, napakataas ng halaga ng pamamaraang ito. Makasarili ang mga sinabi ni Darren Drake, ngunit walang ang para sa ikabubuti ni Alvin ang mga ito. Hindi na kailangang ibahagi ni Alvin ang kanyang teknik sa dating pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect. Isa lamang estranghero ang dating pinuno ng sekta kay Alvin, anuman ang kanyang katayuan sa sekta. Kahit na gustong matutunan ng kanyang tiyo Sikong ang sikretong teknik, bibigyan pa rin niya si Alvin ng parehong payo. Hindi ibig sabihin nito na wala siyang utang na loob. Kung taglay niya ang teknik, tiyak na ibabahagi niya ito sa kanyang tiyo Sikong. Gayunpaman, walang kinalaman si Alvin sa kanyang tiyo Sikong kaya naramdaman niyang kailangan niyang maging patas kay Alvin na kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala, sagot ni Alvin, habang nararamdaman ang init na bumabalot sa kanyang puso, walang sino man ang makakapag-aral ng aking teknik. Walang makakapag-aral niyan. Natigilan si Darren Drake. Pagkatapos, sabi niya, na parang medyo nadismaya, ibig sabihin, hindi mo ito mapapalitan ng isang mahalagang bagay. Isipin mo kung gaano kadismaya ang dating pinuno ng sekta at ang dalawang banal na alchemister kung alam nilang imposibleng matutunan nila ang iyong pamamaraan. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ng dating pinuno ng sekta. Magsimula na tayo. Ang dating pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect ay malinaw na sabik na panoorin si Alvin na pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Pill. Kapag pinino ni Alvin ang mga Divine Pills sa kanyang silid, pinapagana niya ang isang formation. Pinipigilan nito ang iba, kabilang ang mga Advanced Lords of Gods, na maobserbahan siya nang hindi niya nalalaman. Kung may makabasag sa formation, agad siyang maaalerto. Napakabuti. Bagamat wala sa pisikal na presensya ang dating pinuno ng sekta, tumugon si Alvin bilang paggalang. Sinimulan niyang pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Pill gaya ng dati niyang ginagawa. Kalmado ang kanyang ekspresyon, at maayos ang kanyang mga galaw. Mahusay siya, pero ang kanyang teknik ay tila karaniwan sa mga king-rank Divine Alchemist. Tila ang kanyang sikreto ay nasa pagdama at pagkuha ng enerhiya ng sigla sa Heaven and Earth Spirit Energy. Lahat ng mga banal na alchemiste na naroon sa eksena ay nagbahagi ng parehong opinyon. Natagpuan nilang ordinaryo lamang ang pamamaraan ni Alvin. Ito ay isang bagay na pamilyar sa kanila. Nagsisimula na niyang maramdaman ang enerhiya ng sigla ngayon. Hindi nagtagal at dumating si Alvin sa kritikal na hakbang ng pagpino ng Vein Recovery Limit Divine Pill. Ito ang unang beses na pinino niya ang Limit Divine Pill sa Flying Dragon Sect. Nang maramdaman niya ang Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid, natuklasan niyang napakayaman nito. Tutal, ang Flying Dragon Sect ay isang puwersang nasa ranggo ng Emperador. Dahil sa Divine Rock Vein, mayaman ang Heaven and Earth Spirit Energy nito. Hindi ito maihahambing sa angkan ng Langston. Dahil dito, medyo nagulat siya nang una niyang sinubukang damhin ang Vitality Energy sa Heaven and Earth Spirit Energy. Ang enerhiya ng sigla rito ay sapat na para mapino ko ang mga ordinaryong Lord Grade Limit Divine Pills. Kaya kung pinoy ng lahat ng King Grade Limit Divine Pills dito, naisip ni Alvin sa sarili. Sa kabila ng lahat ng tumatakbong kaisipan sa kanyang isipan sa mga sandaling iyon, hindi bumagal ang mga galaw ni Alvin habang kinukuha niya ang enerhiya ng sigla mula sa enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Walang kaalam-alam ang mga banal na alchemist sa nangyayari hanggang sa maramdaman nila ang enerhiya ng sigla na patuloy na dumadaloy sa kaldero. Napakaraming enerhiya ng sigla. Nanlaki ang mga mata ni Gover Yuan sa gulat. Ganun din ang pagkagulat ni Fred. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nakuha ang ganito kalaking enerhiya ng sigla? Kahit ang dating pinuno ng sekta ay hindi kayang gawin ito, di ba? Bukod pa rito, ang kanyang pamamaraan ng pagkuha ay direkta at bastos. Gayunpaman, ang kanyang pamamaraan ay hindi nakakaapekto sa resulta. Nawala ng masabi si Fred. Tila walang anumang sikretong pamamaraan si Alvin. Tungkol sa pagdama at pagkuha ng enerhiya ng sigla mula sa enerhiya ng espiritu ng langit at lupa, walang espesyal na pamamaraan para dito. Sinasabing habang lumalalim ang pag-unawa ng isang tao sa batas ng buhay, mas madali itong makaramdam at makakuha ng enerhiya ng sigla. Naunawaan ng dating pinuno ng sekta ang batas ng buhay.
Sa kanilang palagay, kahit na naunawaan ni Alvin ang batas ng buhay, ang kanyang pangunawa ay hindi maaaring maging mas malalim kaysa sa dating pinuno ng sekta. Gayunpaman, bakit ang dating pinuno ng sekta ay hindi kasing husay ni Alvin pagdating sa pagdama at pagkuha ng enerhiya ng sigla? Sa sobrang lakas ng enerhiya ng sigla, nakakagulat kung hindi niya mapino ang Vein Recovery Limit Divine Pill. Ganito rin ang iniisip ni Gover at Fred. Sa kanilang palagay, kung makakakuha sila ng napakaraming enerhiya ng sigla, mapapaganda rin nila ang Vein Recovery Limit Divine Pill. Samantala, isang matandang lalaki ang nakatayo sa itaas ng mga ulap. Bumantong hininga siya. Walang sikretong pamamaraan. Tila ipinanganak lang siyang sensitibo sa enerhiya ng sigla sa enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Isa siyang likas na may talentong divine alchemist. Kung mas malalim ang kanyang kaalaman sa alchemy, maaari pa niyang pinuhin ang mga Lord Grade Divine Pills, lalo na ang mga King Grade Divine Pills. Kasunod noon, biglang naglaho ang matanda at nawala sa paningin niya. Bagamat kinailangan pa ni Alvin na pinuhin ang dalawa pang Vein Recovery Divine Pill, nawala na siya ng gana na manood. Sa oras na ito, sa wakas ay natapos na ni Alvin ang pagpino ng Vein Recovery Divine Pill. Sa sandaling lumapag ang tableta sa kanyang kamay, biglang lumitaw ang Tribulation Clouds. Madaling nalampasan ng tableta ang Pill Tribulation at naging isang Vein Recovery Limit Divine Pill. Nakakapangilabot talaga ang pakiramdam na ikumpara ang sarili sa iba. Ganito ba pinoproseso ng isang tao ang King Grade Limit Divine Pills? Napangiti si Gover Yuan ng mapait. 3,831. Gaya nga ng kasabihan, kinikilala ng dalubhasa ang husay sa sining habang ang karaniwang tao ay nasisiyahan lamang sa palabas. Para sa mga hindi divine alchemist at amateur divine alchemist, nabigo silang makuha ang mga masalimuot na detalye ng teknik ni Alvin. Nadama lamang nila na si Alvin ay mahusay at nakapag-master ng ilang sikretong teknik upang pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Pill. Sa kabaligtaran, sa paningin ng mga eksperto, wala silang makitang kakaiba sa teknik ni Alvin. Nakikita nilang ang Vein Recovery Limit Divine Pill lang ang nagagawa ni Alvin dahil madali niyang nararamdaman ang enerhiya ng sigla sa Heaven and Earth Spirit Energy at madaling makuha ang napakaraming enerhiya ng sigla na naramdaman niya. Ito ang naisip ni Gover Yuan at Fred. Ipinapalagay nila na nakuha ni Alvin ang lahat ng enerhiya ng sigla na naramdaman niya. Napakahirap damhin ang enerhiya ng sigla, at mas mahirap pa itong kunin. Kahit para sa mga eksperto, ito ay palaging isang problema. Bihira ang mga henyo sa alchemy dahil sa problemang ito, sabi ni Fred nang may ngiti, gayunpaman, ang problemang ito ay hindi problema para kay Alchemist Darfield. Madali niyang maramdaman at makuha ang napakaraming enerhiya ng sigla. Tumango ang mga banal na alchemist sa paligid bilang pagsang-ayon nang marinig nila ang mga salita ni Fred. Kamangha-mangha. Si Darren, na nakarinig ng usapan ng mga banal na alchemist, ay bumantong hininga nang malaman ang tungkol sa talento ni Alvin sa pagdama at pagkuha ng enerhiya ng sigla mula sa enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Nang tumingin si Karen, na kasama rin sa karamihan, kay Alvin, ang kanyang ekspresyon ng paghamak ay napalitan ng kawalan ng paniniwala. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Siya ay tunay na pangkaraniwan kumpara sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng mababang uri. Bagamat maraming batang talento sa Eastern Ridge Mansion, ang mga nakahihigit kay Karen ay karaniwang may maharlikang kapanganakan o lumaki sa matataas na ranggo ng emperador, at mas matanda rin sila sa kanya. Palagi niyang inaakala na maaabutan niya sila kapag kasing edad niya sila. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kahusay si Alvin kahit na napakabata pa niya at walang suporta, bigla siyang nagduda sa kanyang sarili. Sa oras na ito, naramdaman ni Karen ang pagtitig ni Darren sa kanya nang may mapangutyang ekspresyon. Gayunpaman, wala siya sa mood na makipagtalo dito. Sa halip, tahimik niyang tiningnan ang lilang figure sa malayo at huminga ng malalim bago tumalikod at umalis ng walang imak. Bahagyang nagulat si Darren. Inihanda na niya ang sarili para makipagtalo rito, ngunit bigla itong umalis. Bakit bigla itong nagbago? Sa oras na ito, sinimulan na ni Alvin na pinuhin ang pangalawang Vein Recovery Limit Divine Pill.
Ang proseso ay katulad ng dati. Naisip ni Fred, nahihirapan pa rin akong paniwalaan. Gusto kong makita kung kaya niyang kumuha muli ng ganito kalaking enerhiya ng sigla. Marahil, sinuwerte lang siya dati. Marami sa mga banal na alchemist na naroon, kabilang si Gover Yuan, ay may parehong kaisipan na katulad ni Fred. Gayunpaman, hindi tulad ng iba na umaasang magkakamali si Alvin, tiwala si Gover Yuan na ang binata, na nagmula rin sa isang Devata realm, ay makakapaglabas pa rin ng napakalaking enerhiya ng sigla sa pagkakataong ito. Hindi niya inakalang aksidente lang iyon kanina. Di nagtagal, napatunayang tama si Gover Yuan. Sa katunayan, sa pagkakataong ito, mas marami pang enerhiyang sigla ang nakuha si Alvin kumpara dati. Gaya ng inaasahan, madaling napino ni Alvin ang isa pang Vein Recovery Limit Divine Peel. Matagumpay niyang na-refine ang dalawang Vein Recovery Limit Divine Peels ngayon. Tingnan natin kung matagumpay din niyang mapipino ang ikatlong Vein Recovery Limit Divine Peel. Kung magtatagumpay pa rin ito, walang duda na isa siyang henyo sa alchemy. Ngayong pinino na ni Alvin ang pangalawang Vein Recovery Limit Divine Peel, kahit ang mga hindi Divine Alchemist ay nagulat sa tagumpay ni Alvin. Bukod dito, ang Vein Recovery Limit Divine Peel ay isa sa pinakamahirap na King Grade Limit Divine Peels na pinino. Alam ni Gover, Fred, at ilang Divine Alchemist na napakadaling makuha ni Alvin ang refined Vein Recovery Limit Divine Peels. Dahil sa kanyang husay at kaalaman sa alchemy, kasama ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagdama at pagkuha, para lamang itong isang paglalakad sa parke para sa kanya. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, ipinagpatuloy ni Alvin ang pagpino ng ikatlong Vein Recovery Limit Divine Peel. Nagulat silang muli nang makita niya ang kanyang tagumpay. Hindi talaga ako makapaniwala na ganito siya kagaling. Natigilan si Jessica, ang ikatlong binibini ng angkan ng Meyer, nang makita niyang matagumpay na napino ni Alvin ang tatlong magkakasunod na Vein Recovery Limit Divine Peels. Sa oras na ito, naramdaman niya na kung kasama niya si Norvan, ang kanyang katayuan ay hindi nagbibigay sa kanya ng kalamangan kay Norvan. Bagamat hindi kasing ganda ng kanya ang pinagmulan ni Norvan, sa isang kaibigang tulad ni Alvin, si Norvan ay lubos na igagalang. Matapos itabi ni Alvin ang Vein Recovery Limit Divine Peel, tumayo siya at sinabing, "Sige, tapos na ako." Alchemist Darfield, ikaw. Napakagaling mo talaga, sabi ni Fred. Gusto niyang sabihin na si Alvin ay may mataas na kasanayan, ngunit hindi iyon ang totoo para sa kanya. Para sa kanya, si Alvin ay ipinanganak na sensitibo sa enerhiya ng sigla na nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Ngumisi si Gover Yuan, matandang haw, ayaw mo bang aminin na mahusay si Alchemist Darfield? Huwag mong kalimutan na ang pagdama at pagkuha ng enerhiya ng sigla ay isa ring kasanayan, at isa sa pinakamahalagang aspeto sa pagpino ng mga tableta. Kahit ang mga eksperto ay nahihirapang makaramdam at kumuha ng enerhiya ng sigla. Kung sa tingin mo ay hindi siya mahusay, sino ang itinuturing mong mahusay? Iyong mga nakapagmaster ng mga espesyal na pamamaraan na maaaring matutunan ng sinuman sa paglipas ng panahon. Nang marinig ito, si Fred, na karaniwang nakikipagtalo kay Gover Yuan ng walang tigil, ay walang masabi. Isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan, at tumingin siya kay Alvin habang pinagsalikop ang kanyang mga kamao at sinabing, "Alchemist Darfield, napakagaling mo kaya wala akong kapantay sa iyo. Umaasa ako na papayuhan mo ako sa hinaharap kapag may oras ka." Pagkatapos, dinala ni Fred ang kanyang Soul Pearl bago niya ipinagpatuloy ang pagsasalita, "Bakit hindi tayo magpalitan ng Soul Pearls? Sa hinaharap, pwede mo rin akong hanapin kung mayroon kang anumang mga katanungan. Galing ka sa angkan ng Langston, di ba? Ang disipulo ng aking nakababatang kapatid ay galing din sa angkan ng Langston. Sa isang paraan, magkamag-anak din tayo." Tumawa si Fred pagkatapos niyang magsalita. Gayunpaman, tumingin si Gover Yuan kay Fred at ngumisi. "Matandang Fred, wala kang kahihiyan. May kaugnayan ka ba? Anong klaseng malawak na pag-aangkin iyan?" Una sa lahat, si Alchemist Darfield ay isa lamang revered elder sa angkan, wala siyang anumang kaugnayan sa dugo sa angkan ng Langston. Ang apelyido niya ay Darfield, hindi Lingho. Bueno,
Isa rin itong uri ng koneksyon. Bukod sa pagiging taga-Devata realm, mayroon ka bang anumang pagkakatulad sa kanya? Nang makita ni Alvin na muling nagtatalo ang dalawang matandang lalaki, umiling lamang siya at tahimik na umalis. Natigil lamang sa pagtatalo sina Gover-Yuan at Fred nang umalis na si Alvin. Pagkatapos, nagsimula silang sisihin ang isa't isa na nagsimula ng isa pang round ng pagtatalo. Kasalanan mo lahat to kung bakit hindi ako nakapagpalit ng Soul Pearls kay Alchemist Darfield. Hindi lang ikaw ang nabigong gawin iyon. Sa sandaling ito, ang dalawa ay hindi mukhang mga Black Dragon Elder ng Flying Dragon Sect. Mas mukha silang dalawang matandang lalaking nag-aaway at nag-aaway. Para naman sa iba, ang mga may pinakamataas na katayuan ay mga White Dragon Elder lamang. Paano nila nagawang pigilan ang pagtatalo ng dalawa? Inisip ng mga panloob na disipulo na kahit ang mga Black Dragon Elder ay hindi naiiba sa kanila. Tulad nila, ang mga Black Dragon Elder ay mga ordinaryong tao rin tulad nila. Pakiramdam nila ay lumawak ang kanilang mga abot tanaw. Pagkabalik sa kanyang silid, sa wakas ay nakaramdam na ng kaunting kapayapaan at katahimikan si Alvin. Hindi ako makapaniwala na nakakuha ako ng 300,000 contribution points at mga bihirang sangkap na panggamot ng ganoon kadali. Tuwang-tuwa si Alvin nang maisip niya ang mga bagay na nakuha niya kapalit ng pagpino ng 3 Vein Recovery Limit Divine Pills sa harap ng lahat. 3 oras lang ang itinagal niya para makuha ang lahat ng mga bagay na iyon. Sa sumunod na buwan, patuloy na pinino ni Alvin ang Vein Recovery Limit Divine Pills kapalit ng mga contribution points at mga bihirang medicinal herbs. Bukod doon, pinino rin niya ang iba pang mga Divine Pills, kabilang ang mga Lord Grade Limit Divine Pills. Nang pinuhin niya ang Lord Grade Divine Pill, ang Pill Tribulation ay naiiba sa isang King Grade Limit Divine Pill. Dahil dito, inakala ng iba na sabay na pinino ni Alvin ang dalawang Vein Recovery Limit Divine Pills. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol dito sa Flying Dragon Sect. Nang marinig ito ni Gover-Yuan, Fred, at ng iba pang mga banal na alchemista, sila ay natulala. Sa kaunting pagsisikap, nagawa rin ni Gover-Yuan at Fred na makipagpalitan ng Soul Pearls kay Alvin. Gayunpaman, pagkatapos noon, natuklasan nila na ang realidad ay iba sa kanilang inaakala. Dati, inakala nilang makakahingi sila ng tulong kay Alvin sa pagpino ng iba pang King Grade Limit Divine Pills. Sa kasamaang palad, bago pa man nila maibuka ang kanilang mga bibig, binomba na sila ni Alvin ng lahat ng uri ng malalalim na tanong tungkol sa alchemy at divine pills. Ang ilan sa kanyang mga tanong ay napakahirap kaya kinailangan nilang hanapin ang dating sect leader ng Flying Dragon Sect para sa mga sagot. Patuloy na lumipas ang oras, at papalapit ng papalapit ang digmaang imperial. 3,832. Papalapit na ang digmaang imperial, at ang kapaligiran sa Flying Dragon Sect at sa Tai Sect ay naging labis na seryoso. Maging ang mga disipulo ng dalawang sekta na hindi pa nagiging hari ng mga Diyos ay nakaramdam ng napakalaking pressure. Tutal, kahit na hindi nila kailangang lumahok sa digmaang imperial, tiyak na maaapektuhan pa rin sila. Sa mga sekta na may ranggong emperador tulad ng Flying Dragon Sect at Tai Sect, ang isang tao ay hindi maaring lumahok sa digmaan kung siya ay napakabata pa, bagong kasali sa sekta, at hindi pa nagiging hari ng mga Diyos. Gayunpaman, kung ang isang tao ay masyadong natagalan bago maging hari ng mga Diyos matapos matamasa ang mga mapagkukunan at benepisyo ng sekta, siya ay mapapatalsik mula sa sekta. Para naman sa mga hari ng mga Diyos at sa mga mas malalakas, kailangan nilang lumahok sa digmaang imperial anuman ang mangyari. Lahat sila ay may kanya-kanyang gawain na dapat gawin bago pumasok sa kaharian ng digmaang imperial. Hindi sila makakaalis sa kaharian hanggat hindi nila natatapos ang pinakamababang bilang ng kanilang mga gawain. Pagkatapos makapasok sa Imperial War Realm, kakailanganin ng isang tao na gamitin ang kanyang banal na enerhiya upang bumuo ng isang token bago ma-activate ang formation mula sa formation compass sa likuran ng kanyang base. Dahil ang token ay nabuo mula sa banal na kamalayan ng isang tao, walang ibang makakagamit ng kanyang token. Kung hahawakan ng ibang tao ang kanyang token, agad itong mawawala.
Kung sakaling mamatay ang isang tao ay saka lamang magyayelo ang kanyang token, na magbibigay daan sa iba na hawakan ito. Ang token na ito ay tinatawag ding life token. Ang pagkawala ng life token ng isang tao ay nangangahulugan din na malapit nang mawala ang kanyang buhay. Sa ari-arian ng Flying Dragon Sect. Marami sa mga miyembro ng Flying Dragon Sect ang nag-alab sa Punanibik habang papalapit ang digmaang imperial. Kapag nagsimula ang digmaang imperial, ang bilang ng mga life token ay katumbas ng mga puntos ng digmaang imperial. Ang mga puntos ng digmaan ay maaaring ipagpalit para sa mga bagay na ilalagay ng ating sekta at ng Taiyi Sect bilang mga gantimpala sa Imperial War Realm. Ang mga gantimpala ay itatago sa Formation Compass na nilikha ng isang Supreme Powerhouse, at makukuha mo lamang ang mga ito kung sapat ang mga puntos ng digmaan. Maaari mo ring piliing isave ang iyong mga puntos at i-redeem lamang ang iyong mga gantimpala pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos ng digmaan. Hindi matatapos agad ang digmaan. Tutal, hindi ito matatapos hanggat walang nagiging emperador ng mga Diyos. Tama iyan. Paano nila natatapos ang digmaan nang hindi pa nagiging emperador ng mga Diyos ang isang tao kung napakarami nilang isinakripisyo para sa digmaang imperial? Bagamat mapanganib ang digmaang imperial, walang duda na isa rin itong pagkakataon para sa atin. Maaari lamang tayong maging mas malakas sa pamamagitan ng pagdanas ng kahirapan, kung tutuusin. Karamihan sa mga disipulo ng Flying Dragon Sect ay inaabangan ang digmaang imperial. Totoo ito lalo na para sa mga ordinaryong disipulo. Tutal, limitado ang kanilang mga talento kaya hindi nila matamasa ang espesyal na pagtrato na iniaalok sa mga natatanging disipulo. Sa digmaang imperial, nabigyan sila ng pagkakataong umunlad at makakuha ng mga bagay na hindi karaniwang ibinibigay sa kanila. Kung makakapatay sila ng sapat na mga disipulo ng Taiyi Sect at makakakuha ng mga puntos sa digmaan, magagawa nilang ipagpalit ang mga bagay na karaniwang hindi nila makukuha. Para sa digmaang imperial, kinailangang ilabas ng Flying Dragon Sect at ng Taiyi Sect ang kanilang mga kayamanan at itago ang mga ito bilang gantimpala. Dahil susubaybayan sila ng ilang matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mountain, hindi nila maitago ang kanilang mga kayamanan. Dahil ang mga miyembro ng kani-kanilang sekta ay gumanap ng malaking papel sa pagpapasya kung sino ang mananalo sa digmaan, natural na hindi rin magiging maramo ang mga sekta sa kanilang mga gantimpala. Kung tungkol naman sa Taiyi Sect, ang takot na bumaba pagkatapos ng deklarasyon ng digmaang imperial ay unti-unting naglaho sa paglipas ng panahon. Napalitan ito ng pagtanggap bago pa man nagsimulang magpursigi ang mga miyembro nito na maglinang. Tutal, walang paraan para maiwasan ang digmaang imperial. Ang tanging magagawa nila upang mapataas ang kanilang pagkakataong mabuhay ay ang maging mas malakas. Bukod dito, alam din nila na ang digmaang imperial ay isang magandang pagkakataon para sa kanila upang umunlad. Sa ari-arian ng Flying Dragon Sect. Isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita ang dumating ngayon. Dati, mayroon ding mga hindi ipinaalam na pagbisita mula sa mga matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Matapos makilala ang pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect, pinuntahan nila si Alvin, na sumikat kamakailan. Natural lamang pumunta sila upang rekrutin si Alvin. Hindi nalihim ang kahangahangang talento at kakayahan sa pag-intindi ni Alvin kaya maraming puwersa ang interesado na i-recruit siya. Gayunpaman, marami rin sa kanila ang nagpasyang maghintay hanggang matapos ang digmaang imperial bago nila siya subukang i-recruit. Tutal, kung makakaligtas siya sa digmaang imperial, walang dad ang mas lalakas pa siya. Gayunpaman, matapos kumalat ang balita tungkol sa pagpipino ni Alvin sa Vein Recovery Limit Divine Pills sa publiko at sabay na pagpipino ng dalawang Vein Recovery Limit Divine Pills, hindi na makapaghintay ang mga puwersang ito na i-recruit siya. Isa-isa, ang mga puwersang may pinakamataas na ranggo ng emperador ay bumisita sa Flying Dragon Sect upang i-recruit si Alvin. Pagbati, Senior Lolo, Junior Lolo, Senior Tio, Junior Tio. Ako si Ender. Isa sa mga hindi inanyayahang panauhin ngayon ay ang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ng 10,000 Devil Sect, si Ender. Mas malakas pa siya kaysa kay Pojen.
Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang ilang taong mas malakas kaysa sa kanya. Pambihira ang ugali ni Ender, dahilan para mapahiya ang iba sa kanilang sarili. Si Killian, na nakatayo sa tabi ni Ender, ay lubos na nakaramdam nito. Naisip niya sa sarili, matapos sumali si Brother Ender sa puwersang may ranggong emperador, ang kanyang aura ay lubos na nagbago. Si Pojen, na naruroon din, ay tumingin kay Ender na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Kumbinsido na siya kay Ender na mas nakahihigit sa kanya sa lahat ng aspeto, bago pa man umalis si Ender sa 10,000 Devil Sect. Ngayong sumali na si Ender sa isa sa mga pinakamataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion, alam niyang mas lumaki pa ang agwat sa pagitan niya at ni Ender. Sa sandaling ito, kasama nila ang dalawang White Dragon Elder mula sa pangkat ng 10,000 Devil sa Flying Dragon Sect. Ang dalawang ito ang may pinakamataas na ranggo sa pangkat ng 10,000 Devils. Isa sa mga Elder ang tumawa at nagtanong, Ender, kailan ka nakalusot at naging Lord of Gods? Senior Lolo, kamakailan lang ako nakalusot, magalang na sagot ni Ender. Isang pambihirang ngiti ang makikita sa kanyang mukha sa sandaling ito. Natutuwa siya na nagdesisyon siyang huwag sumali sa Flying Dragon Sect noon. Kung tutuusin, kung sumali siya sa Flying Dragon Sect noon, hindi niya inakalang magiging Lord of Gods siya sa ganoong kaikling panahon. Nang marinig ito, si Killian, na nakatayo sa tabi ni Ender, ay nagulat na napasigaw, kapatid na Ender, ikaw ba ay naging Panginoon ng mga Diyos? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakaupo sa isa sa tatlong pangunahing upuan ang nagsalita ng may panunuyang, Killian, ang iyong nakatatandang lolo ay kausap si Ender. Huwag kang sumabad. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi si Tyson Kane. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi siya kwalipikadong umupo sa pangunahing upuan. Gayunpaman, dahil ang isa sa kanyang mga disipulo ay nagpakasal sa nag-iisang anak na babae ni Maynard, isang pangalawang pinuno ng sekta ng Flying Dragon, ang kanyang katayuan ay itinaas. Sa oras na ito, naroon din si Carl, ang pangalawang disipulo ni Tyson Kane. Nakatayo siya sa likod ni Tyson Kane. Katulad ni Pojen, medyo komplikado rin ang ekspresyon ng kanyang mukha nang tumingin siya kay Ender. Hindi lamang niya narinig ang tungkol kay Ender ng higit sa isang beses, kundi mas binigyan din niya ng pansin si Ender matapos sumali si Ender sa isa sa mga pinakamataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Tutal, halos magkaedad lang sila ni Ender. Ngayong nalaman niya na si Ender ay naging Panginoon ng mga Diyos, wala nang duda na mas mahina siya kumpara kay Ender. Ayos lang, isa pang matandang lalaki na nakaupo sa pangunahing upuan ang kumaway at sinabing, si Killian at Ender ay palaging may magandang relasyon. Tyson Kane, hindi mo kailangang magalit. Oo, mabilis na sabi ni Tyson Kane. Sa sandaling ito, ang isa pang White Dragon Elder mula sa pangkat ng 10,000 Devils, isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mapusyaw na cyan robe na may partikular na kitang-kitang nakahok na ilong, ay tumingin kay Ender at sinabing, Junior Nephew, Ender, gaano kalakas ang mga taong sumama sa iyo rito? Junior Uncle Lanten, kailangan ko silang tawaging Junior Uncle at Senior Uncle dahil lahat sila ay mga Advanced Lords of Gods. Sumama sila sa akin sa pagkakataong ito para i-recruit si Alvin, sabi ni Ender na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig na ang mga kasama ni Ender rito ay mga matataas na Panginoon ng mga Diyos, agad na nagliwanag ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may matangos na ilong. Sa kabaligtaran, ang ekspresyon ni Pojen, Killian, Zack, at Tyson Kane, na may magandang relasyon kay Zack, ay agad na nagbago nang malaman nila ang tungkol sa lakas ng mga taong sumama kay Ender rito. Dalawang imbitasyon na ang tinanggihan ng batang iyon. Imposibleng sumang-ayon siyang sumali sa sekta ni Ender. Gumaan ang loob ni Tyson Kane, Carl, Pojen, at Killian nang marinig ito. Tutal, sa kanilang palagay, kailangang mamatay si Alvin. Kung hindi, maaaring sila ang mamatay sa hinaharap. Ganito rin ang naramdaman ni Carl kahit na wala siyang anumang galit kay Alvin noon. Dahil sa kanyang Panginoon, nakumbinsi niya ang kanyang asawa na hikayatin ang kanyang biyena na kumilos laban kay Alvin.
Dahil nagawa niya ang bagay na iyon, walang paraan para palayain siya ni Alvin. Pamangkin na si Ender. Sa sandaling ito, biglang naninangkit ang mga mata ng lalaking may kawit na ilong at malalim na nagsalita, "Maaari mo bang hilingin sa mga taong sumama sa iyo na patayin si Wyatt, isang White Dragon Elder ng Flying Dragon Sect?" 3,833. Nang matapos magsalita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matangos na ilong, biglang tumahimik. Maya-maya, ngumiti ng mapait si Ender at sinabing, "Junior Uncle Lantern, nabalitaan ko ang tungkol sa pagpapalaya kay Magnus mula sa Heavenly Stairs ng Hidden Fog Sect. Alam kong sabik kang maghiganti, ngunit ang mga elder na sumama sa akin ay narito lamang upang i-recruit si Alvin. Kung ang iyong target ay ibang tao, maaaring gawin nila ito para sa aking kapakanan, ngunit kung si Wyatt iyon, tumigil siya sandali bago nagpatuloy sa pagsasalita. Bago tayo pumunta rito, ang sekta ay nagsaliksik na tungkol kay Alvin. Kaya naman, alam ng mga elder na sumama sa akin na may magandang relasyon si Alvin kay Wyatt. May mga usapan pa nga tungkol sa paghiling kay Wyatt na hikayatin si Alvin na sumama sa atin. Dahil dito, napakaliit ng posibilidad na mapatay nila si Wyatt." Paulit-ulit na umiling si Ender habang nagsasalita. Si Martis, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matangos na ilong, ay isa sa 2 White Dragon Elder sa pangkat ng 10,000 Devils sa Flying Dragon Sect. Nang marinig niya ang mga salita ni Ender, agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Si Martis ay dating pinuno ng sekta ng Hidden Fog. Noong nakaraan, pinatay ni Magnus, ang nakatatandang kapatid ni Wyatt, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Noong panahong iyon, gusto niyang patayin si Magnus upang ipaghiganti ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ng Hidden Fog Sect na gawin ito at ikinulong si Magnus sa Heavenly Stairs sa loob ng 10,000 taon. Labis ang kanyang galit noong panahong iyon, kaya't lumipat siya sa 10,000 Devil Sect, isang kaaway ng Hidden Fog Sect. Sa sandaling sumali siya sa 10,000 Devil Sect, siya ay naging Supreme Elder ng 10,000 Devil Sect. Kalaunan, sumali siya sa Flying Dragon Sect at nakagawa ng isang tagumpay sa sekta, at naging isang Intermediate Lord of Gods. Dahil dito, dahan-dahan siyang umangat mula sa isang Inner Elder ng Flying Dragon Sect patungo sa isang White Dragon Elder ng Flying Dragon Sect. Hindi na kailangang sabihin pa, ayaw din ni Martis kay Wyatt, na isa ring White Dragon Elder. Ang kanyang nakababata sa Hidden Fog Sect ay naging kapantay niya sa Flying Dragon Sect. Hindi lang iyon, hindi rin siya sigurado kung matatalo niya si Wyatt. Gayunpaman, wala siyang direktang alitan kay Wyatt. Tutal, hindi si Wyatt ang pumatay sa kanyang anak. Gayunpaman, matapos palayain si Magnus at ibalik sa Flying Dragon Sect, naging galit siya kay Wyatt. Para patayin si Magnus, alam niyang kailangan din niyang patayin si Wyatt. Kung hindi, hindi siya magtatagumpay sa paghihiganti para sa kanyang anak. Alam niya ito dahil matagal na siyang naghahanap ng pagkakataon na gawin ito simula nang sumali si Magnus sa Flying Dragon Sect. Ang kanyang mga pagtatangka ay nauwi lamang sa pagkabigo dahil si Wyatt ay palaging kasama ang kanyang kapatid na si Magnus. Ngayong nandito na si Ender, natural lang na umaasa siyang matutulungan siya ni Ender. Hindi nasaraan ng loob si Martis matapos marinig ang sagot ni Ender. Sa halip, nagtanong siya, paano kung tanggihan ni Alvin ang imbitasyon? Tinanggihan na niya ang 2 pang matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Malamang natatanggihan din niya ang imbitasyong ito. Kung tatanggi siya, hindi ba't ibig sabihin noon ay papatayin ng mga elder ng sekta ninyo si Wyatt kung hihilingin ninyo sa kanila? Tumingin si Martis kay Ender nang may nag-aalab na tingin. Umiling muli si Ender. Natatakot akong imposible iyon. Bago tayo pumunta rito, espesyal na binalaan tayo na kahit hindi natin ma-recruit si Alvin, hindi tayo dapat sumama sa kanya. Dahil sa nalalapit na digmaang imperial, normal lamang para kay Alvin na tumangging sumali sa ibang puwersa. Plano ng ating sekta na rekrutin siyang muli kapag natapos na ang digmaang imperial kung tatanggihan niya tayo sa pagkakataong ito. Ang mga salitang ito ay tuluyang sumire sa pag-asa ni Martis. Sa pagkakataong ito, sinabi ng isa pang elder ng puting dragon, Martis, alam kong gusto mong ipaghiganti ang anak mo.
Alam kong mapapatay mo lang si Magnus kung patay na si Wyatt. Gayunpaman, hindi naman nawawala ng pag-asa ang lahat. Kailangan ding lumahok si Wyatt sa digmaan. Sa oras na iyon, madadalo ba niya ang kanyang kapatid sa Imperial War Realm? Kahit na kaya niya, madadalo ba niya ang kanyang kapatid sa Lord Battlefield? Bukod sa mga rudimentary at intermediate Lords of Gods, walang sino man ang maaaring makapasok sa Lord Battlefield. Sa oras na iyon, wala ka bang pagkakataong patayin si Magnus? Nagliwanag ang mga mata ni Martis pagkarinig niya ng mga salitang ito. Tama ka. Hindi ko rin naisip yan. Masyado akong magulo ang ulo. Tama. Ang digmaang imperial ay isang magandang pagkakataon para mapatay ko si Magnus. Sa sandaling ito, nagtanong si Tyson Kane, pagkatapos magsimula ang digmaang imperial, posible ba nating patayin si Alvin sa larangan ng digmaang Pangori? Agad na natahimik ang lahat. Tutal, alam nilang lahat ang lakas ni Alvin. Malamang na matatalo ni Alvin ang lahat ng kanyang mga kalaban sa King Battlefield. Napakakaunti ng mga tao mula sa Taisek na kayang makipagsabayan kay Alvin. Kahit na magsanib puwersa sila, makakatakas pa rin si Alvin mula sa kanila. Nangangahulugan ito na imposibleng mapatay nila si Alvin sa King Battlefield ng Imperial War Realm. Imposible yan, sabi ni Martis habang umiiling, si Alvin ay hindi isang ordinaryong hari ng mga Diyos. Sa palagay ko ay walang sino man sa ilalim ng antas ng isang Panginoon ng mga Diyos sa Flying Dragon Sect ang makakatapat niya. Kahit na maraming hari ng mga Diyos ang magsanib puwersa upang harapin siya, gamit ang kanyang lakas at pag-unawa sa batas ng kalawakan, hindi magiging mahirap para sa kanya ang makatakas. Tungkol naman sa Taisek, wala pa akong naririnig na maaaring makatapat niya. Ang mga panganib sa King Battlefield ay hindi nagbabanta sa kanya. Malinaw na sinuri ni Martis ang bagay na ito. Bago ito, wala siyang hinanakit kay Alvin. Gayunpaman, nang malaman niyang hindi papatayin ng mga elder mula sa sekta ni Ender si Wyatt dahil kay Alvin, natural lang na naisin din niyang mamatay si Alvin. Dahil wala na si Alvin, walang magiging problema ang mga Advanced Lords of Gods na patayin si Wyatt. Oo nga, sabi ng isa pang puting dragon sa Baitango, kung gusto mong patayin si Alvin, kailangan mong gawin ito sa labas ng Imperial War Realm. Kapag nasa Imperial War Realm siya, nasa King Battlefield at base lang siya ng Flying Dragon Sect, kaya halos imposibleng patayin siya. Kakailanganin mo ng Lord of Gods, kahit papaano, para patayin si Alvin. Gayunpaman, hindi maaaring makapasok ang Lord of Gods sa King Battlefield, at imposibleng makapasok si Alvin sa Lord Battlefield. Sa sandaling ito, walang kaalam-alam si Alvin na ang mga tao mula sa 10,000 Devil Sect, kasama na si Ender, ay nag-uusap tungkol sa mga paraan upang patayin siya dahil sa kanyang pakikipag-away kay Tyson Kane. Noon, sinubukan siyang atakihin ni Tyson Kane noong nasa lupain ito ng angkan ng Langston. Mabuti na lang at mayroon siyang proteksyon mula sa guarding formation ng angkan ng Langston. Dahil kay Tyson Kane, ang mga miyembro ng pangkat ng 10,000 Devil sa Flying Dragon Sect ay natural na galit din kay Alvin. Walang posibilidad ng pagkakasundo maliban kung mamatay si Tyson Kane. Kung tutuusin, si Tyson Kane ay maaaring isa lamang inner elder ng Flying Dragon Sect, ngunit ang kanyang pangalawang disipulo, si Carl, ay manugang ni Maynard, isang vice sect leader ng Flying Dragon Sect. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa isang patio sa looban ng cultivation ground ng mga disipulo, sa wakas ay naging matatag na ang aking cultivation. Si Alvin, na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa kama, ay iminulat ang kanyang mga mata. Isang nasisiyahang ngiti ang makikita sa kanyang mukha sa oras na ito. Ilang panahon na ang nakalipas, matagumpay siyang nakalusot at naging isang Advanced King of Gods matapos uminom ng maraming King Grade at Lord Grade Limit Divine Pills. Gayunpaman, dahil sa Divine Pills, hindi ganoon katatag ang kanyang cultivation base. Kaya naman, kinailangan niyang gumugol ng ilang oras para patatagin ito. Matapos huminga ng malalim, bumaba si Alvin sa kama at pinatay ang formation na nagpoprotekta sa kanyang silid. Hinarang din ng formation ang iba't ibang uri ng komunikasyon na makaabot sa kanya.
Ilang sandali matapos niyang i-deactivate ang formation, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Wyatt. Lit Alvin, nagdala si Ender ng mga tao sa sekta kalahating buwan na ang nakalipas na may layuning i-recruit ka. Dati, nagtayo rin si Wyatt ng isang maliit na formation sa looban ni Alvin. Aalertuhin siya ng formation kapag pinatay ni Alvin ang kanyang formation. Dahil sa magandang relasyon ni Wyatt at Alvin, hinayaan ng pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect na harapin ni Wyatt ang usapin ng pangangalap kay Alvin. Ender. Matapos makausap sandali si Wyatt, sa wakas ay inayos ni Wyatt ang pakikipagkita ni Alvin kay Ender, na sikat na kahit noong nasa Hidden Fog Sect pa si Alvin. Hindi lamang si Ender ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa 10,000 Devil Sect, kundi isa ring walang kapantay na henyo si Ender sa 10,000 Devil Sect. Nang makilala ni Ender si Alvin, isang ngiti ang sumilay sa karaniwan niyang walang ekspresyong mukha. Magalang niyang sinabi, "Young Master Darfield. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa layunin ng aking pagbisita, ngunit nais ko sanang formal na tanungin ka kung maaari kang sumali sa aming sekta." Ang ilang matatanda kasama si Ender ay sabay-sabay na tumingin kay Alvin, naghihintay sa kanyang tugon. Sila ang mga Advanced Lords of Gods na sumama kay Ender sa Flying Dragon Sect upang i-recruit si Alvin. Ipinadala sila rito upang ipakita ang katapatan ng sekta at upang ipakita rin ang kahalagahan na ibinigay ng sekta kay Alvin. "Natatakot akong tumanggi, batang pinuno ng sekta yang," sagot ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ender. "Alvin, huwag mo akong kausapin ng ganyan. Anong problema? Hindi ba't anak ka ng pinuno ng sekta ng 10,000 demonyo?" Tumingin si Alvin kay Ender, na mukhang takot na takot sa sandaling iyon. Tila ba'y pinag-isipan ni Ender ang kanyang paraan ng pagtawag sa hindi malamang dahilan. 3,834. Nang marinig ang paliwanag ni Alvin, si Ender ay nakahinga ng maluwag sa loob. Siya ang ipinagmamalaki ng 10,000 Devil Sect, ngunit sa pinakamataas na ranggo ng emperador na sekta na kanyang sinalihan, siya lamang ang namumukod-tangi. Maraming mga prodigy na kasing namumukod-tangi niya at marami ang mas may talento kaysa sa kanya, tutal, sa isa sa mga nangungunang puwersa ng emperador na kanyang sinalihan. Narecruit lamang siya dahil natugunan niya ang mga minimum na kinakailangan upang sumali sa pinakamataas na ranggo ng emperador. Kung medyo kulang lang siya sa talento, hindi siya makakasali sa kanyang kasalukuyang sekta. Dahil dito, nabahala siya nang tawagin siya ni Alvin bilang Young Sect Leader Yang. Ramdam ni Ender ang nag-aalab na titig ng mga matatanda sa kanya kanina. Hindi niya sila mga tagasunod. Sinamahan nila siya rito hindi dahil pinoprotektahan nila siya. Sa halip, ipinadala sila rito upang ipakita kay Alvin ang sinseridad ng sekta. Matapos tanggihan ni Alvin si Ender, isa-isang nagsalita ang mga elder, inilista ang mga benepisyo ng pagsali sa kanilang sekta. Natukso si Alvin sa isa o dalawang benepisyo. Kung hindi dahil sa digmaang imperial, maaaring tinanggap niya ang kanilang imbitasyon. Gayunpaman, sa huli, tinanggihan pa rin niya ang mga ito. Bagamat nadismaya ang mga matatanda, hindi sila nagalit. Tutal, tinanggihan din niya ang mga imbitasyon mula sa iba pang matataas na puwersang may ranggong emperador. "Alvin, kung interesado kang sumama sa amin pagkatapos ng digmaang imperial, maaari mo akong kontakan anumang oras," sabi ng isa sa mga matatanda, isang matandang lalaki. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang soul pearl kay Alvin bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Kung magpasya kang sumama sa amin, tatanggapin ka namin ng bukas palad. Lahat ng aking mga pangako sa iyo ay mananatiling may bisa." Sa mga matatandang naroon, ang matandang lalaki ang naglista ng mga pinakamagandang benepisyo. "Salamat, Senior," sabi ni Alvin habang itinatabi ang soul pearl ng matanda. "Sa katunayan, may plano akong umalis sa Flying Dragon Sect pagkatapos ng Imperial War. Sa oras na iyon, natural lang na plano kong sumali sa isa sa mga nangungunang puwersa sa Eastern Ridge Mansion." Nang marinig ito, agad na nagliwanag ang mga mata ng matanda. Matapos itong pag-isipan sandali, sinimulan niyang ilista muli ang iba pang mga benepisyo.
Ang mga benepisyo ay higit pa sa napag-usapan ng mga elder at ng sekta dati kaya kumunat ang noo ng ibang mga elder. Nakatatanda Chin. Galing ba talaga tayo sa sekta? Ano ba tong mga benepisyong to na hindi ko pa naririnig noon? Gayunpaman, dahil sa pagkakakilanlan ng matanda sa sekta, ang iba ay napabuntong hininga na lamang sa kaibuturan. Bukod dito, hindi tulad nila, kayang tuparin ng matanda ang mga pangakong binitiwan niya kay Alvin. Hindi naman kasing tataas ng kanilang katayuan ang matanda sa sekta. Senior, paano kita dapat tawagin? Tanong ni Alvin. Ang kanyang tingin ay mas palakaibigan kaysa dati. Kasabay nito, ikinumpas niya ang kanyang kamay, inilabas ang kanyang soul pearl at iniabot ito sa matanda. Ang pangalan ko ay Wilmar Chin. Maaari mo akong tawaging Elder Chin. Ganoon ako tinatawag ng karamihan sa mga tao sa sekta. Natural lang na nakita ni Wilmar Chin na pumapayag si Alvin na sumali sa kanyang sekta. Matapos niyang itabi ang soul pearl, ngumiti siya ng malapad kay Alvin. Sa paningin ng iba, sina Wilmar Chin at Alvin ay parang isang pares ng lolo at apo na masayang nag-uusap. Ang tugatog na kinabibilangan ko sa sekta ay dalubhasa sa alchemy. Kung sasali ka sa sekta, maaari ka ring sumali sa tugatog ko. Mayroon kaming lahat ng uri ng mga bihirang sangkap na panggamot doon. Mayroon din kaming mga sangkap na lampas sa iyong imahinasyon, sabi ng matanda, na lalong tinutokso si Alvin. Mas lalong nagliwanag ang mukha ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Kasabay nito, isang nag-aalalang ekspresyon ang sumilay sa mukha ni Ender. Palihim siyang nagpadala ng mensahe kay Tyson Kane, isang inner elder ng Flying Dragon Sect. Si Senior Uncle, isang elder na sumama sa akin, ay nangako kay Alvin ng maraming benepisyo kung sasali siya sa aming sekta. Base sa kanyang reaksyon, malamang nasasali siya sa aking sekta pagkatapos ng digmaang imperial. Pinakamabuti kung hahanap ka ng paraan para patayin siya bago matapos ang digmaan. Kung hindi, hindi mo lang siya mapapatay pagkatapos niyang sumali sa aking sekta, kundi maaari pa siyang gumanti sa iyo. Dapat mong malaman na dahil sa kanyang talento sa cultivation at alchemy, hindi magtatagal ay magiging sapat ang kanyang lakas para gumanti sa iyo. Sa katunayan, hindi magtatagal pagkatapos niyang sumali sa aking sekta ay maghihiganti siya sa iyo sa tulong ng iba. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Tyson Kane nang matanggap niya ang mensahe ni Ender. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Carl, ang kanyang pangalawang disipulo. Carl, nasaan ka? Pwede ba tayong mag-usap ngayon? Gusto ni Tyson Kane na mahanap si Carl para makaisip sila ng paraan para patayin si Alvin sa lalong madaling panahon. Para maging tumpak, gusto niyang makaisip ng paraan para mapatay ni Maynard, isang pangalawang pinuno ng sekta ng Flying Dragon, si Alvin. Nang makita kung gaano katapat si Wilmar Chin, medyo naantig si Alvin sa alok. Ang dalawa pang matataas na puwersang may ranggong emperador na dumating upang recruit siya ay hindi pa nangangako ng anumang benepisyo, at kahit na mangako sila, hindi niya iniisip na malalampasan nito ang ipinangako sa kanya ni Wilmar Chin. Bukod dito, ang iba pang puwersang may ranggong emperador ay mga angkan. Mas gusto niyang sumali sa isang sekta kaysa sa isang angkan. Si Alvin, na may sapat na kaalaman tungkol sa digmaang imperial, ay nagsabi, pag-usapan natin ang mga detalye kung kailan matatapos ang digmaang imperial. Tutal, hindi ko alam kung gaano katagal bago matapos ang digmaan. Maaaring matapos ito sa loob ng ilang taon, o maaaring matapos ito pagkatapos ng ilang dekada. Maaaring hindi pa nga ito matapos pagkatapos ng 100 taon. Tutal, sa kasaysayan ng mga kaharian ng mga Diyos, ang pinakamahabang digmaang imperial ay tumagal ng 1,000 taon. Sa huli, isang puwersang may pinakamataas na ranggo ng Panginoon ang kinailangang makialam upang wakasan ang digmaan. Dahil din sa partikular na digmaang imperial na iyon, kaya ipinataw ang isang patakaran na ang mga digmaang imperial ay hindi maaaring tumagal ng higit sa 1,000 taon, at ang kaharian ng digmaang imperial ay magsasara pagkatapos ng 1,000 taon. Sige. Alvin, hihintayin kita sa Pyongyang Sect, sabi ni Wilmar Chin sa pamamagitan ng voice transmission bago siya umalis kasama ang iba.
Sektang Purong Yang, ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ang pangalan ng puwersang may ranggong emperador na kinabibilangan nina Wilmar Chin at Ender. Purong Yang. May kaugnayan ba ang Purong Yang sect kay Doreen, isa sa 8 immortal sa mga sinaunang mito sa mundo? Kilala si Doreen bilang Master Purong Yang, kung tutuusin. Maya-maya, umiling si Alvin, at inalis ang kaisipang iyon. Kung tutuusin, lohikal na dapat sana'y umakyat si Doreen sa langit ng Emperador ng Jade, isang kaharian ng mga Devata. Gayunpaman, hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Doreen noong nasa kaharian pa ito ng mga Devata. Kung si Doreen ay pupunta sa isang kaharian ng mga Diyos mula sa kaharian ng mga Devata at magtatatag ng isang sekta, si Doreen ay lubos na pupurihin at makikilala sa buong kaharian ng mga Devata. Natural lamang, may maliit na posibilidad na nanatiling tahimik si Doreen kaya walang nakakaalam tungkol sa kanyang mga dakilang nagawa. Mayroong halos 20 realms of gods, at ang mga nagmula sa Devata realms ay maaaring hindi kinakailangang pumunta sa Profound Energy Land. Dahil dito, may posibilidad na ang mga nagmula sa Jade Emperor Heaven o sa Yanhuang Realm ay hindi alam ang mga nagawa ni Doreen. Mas mabuting ipagpatuloy ko na lang ang paglilinang. Ngayong na-stabilize ko na ang aking cultivation base, dapat ko na ring ipagpatuloy ang paglilinang. Mayroon na akong sapat na divine pills para mapalakas ang aking cultivation ngayon at maging isang simpleng Lord of God sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kong maging Lord of Gods, kakailanganin kong gumugol ng ilang oras para muling patatagin ang aking cultivation base. Mabuti na lang at maraming Lord Grade Divine Pills na makakatulong sa pagpapatatag ng aking cultivation base kapag naging Lord of Gods na ako. Taglay ang kaisipang ito, inalis ni Alvin ang lahat ng kinakailangang kaisipan sa kanyang isipan at bumalik sa kanyang silid upang maglinang. Bago siya nagsimulang maglinang, nagpadala rin siya ng mensahe kay Wyatt, na nagsasabi kay Wyatt na direktang tanggihan ang iba pang matataas na puwersang may ranggong emperador na sumubok na mag-recruit sa kanya. Pagkatapos, nang hindi na hinintay ang sagot ni Wyatt, pinaandar niya ang formation at nagsimulang mag-cultivate. Sa pagkakataong ito, wala na siyang planong tumigil sa pag-cultivate hanggat hindi nagsisimula ang digmaang imperial. Tatanggihan niya ba ang lahat ng matataas na ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion sa mga susunod na panahon? Bumantong hininga si Wyatt habang umiiling. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Alvin, hindi niya inakalang magkakaroon siya ng lakas ng loob na gawin iyon. Gayunpaman, alam niyang may kakayahan si Alvin na gawin ito batay sa talento ni Alvin. Sa pinakamarami, ang mga mula sa matataas na puwersang may ranggong emperador ay magrereklamo lamang, ngunit tiyak na hindi sila gagawa ng anumang labis. Kung tutuusin, batay sa edad at mga nagawa ni Alvin sa ngayon, hanggat walang mga hindi inaasahang aksidente, tiyak na ongat si Alvin sa tuktok. Kahit na hindi nila ma-recruit si Alvin, hindi nila gagawing kaaway si Alvin ng walang mabuting dahilan. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, 3 taon na ang lumipas. Papalapit ng papalapit ang digmaang imperial. Nalikha na ang Imperial War Realm, at ang mga matataas na opisyal mula sa Flying Dragon Sect at Tai Sect ay nakapagdala na ng maraming tao sa kaharian 1 taon pa lamang ang nakalilipas upang itayo ang kani-kanilang mga base. Sa Imperial War Realm kung saan karamihan sa mga lugar ay mga larangan ng digmaan, ang mga base lamang ang ligtas na lugar. 3,835. Swoosh! Malalakas na ingay ang umalangaw-ngaw mula sa isang malaking canyon sa Plum Dragon Mountain Range ng Flying Dragon Sect. Ang spatial passage, na kayang tumanggap lamang ng ilang tao sa isang pagkakataon, na patungo sa Imperial War Realm ay sa wakas ay naayos na sa sandaling ito. Isang bukas na tarangkahan ang lumulutang sa ere sa ibabaw ng canyon. Madilim sa loob kaya walang makakita sa destinasyon. Maraming bagong gusali sa canyon, at maraming tao ang makikitang nagpapalitan sa pagbabantay sa pasukan ng Imperial War Realm. Kahit ang pinakamababang ranggo ay isang Inner Elder ng Flying Dragon Sect. Marami ring White Elders Dragon, at mayroong kahit isang Black Dragon Elder na nangangasiwa sa bawat shift. Swoosh! Isang matangkad at maskuladong figure ang lumipad paitaas sa kalangitan sa sandaling ito. Ito ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang.
Siya ay mga 2 metro ang taas, ngunit mula sa malayo, mukhang 1.7 metro lamang ang taas niya. Hindi lamang siya matangkad, kundi napakalapad din ng kanyang katawan. Doble ang lapad nito kaysa sa isang babae. Matigas ang kanyang ekspresyon, at mayroon siyang tindig ng isang taong sanay umupo sa mataas na posisyon. Siya ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect, si Enchong. Si Enchong din ang huling disipulo ng dating pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect. Isa siyang ulila na inampon ng dating pinuno ng sekta. Gusto niyang gamitin ang apelyido ng dating pinuno ng sekta noon, ngunit binigyan siya ng dating pinuno ng sekta ng apelyidong Long, na nangangahulugang dragon. Bagamat sumali si Enchong sa Flying Dragon Sect kalaunan, at ang kanyang talento ay karaniwan lamang, dahil sa kanyang pagsusumikap, umangat siya sa kanyang posisyon ngayon. Maaaring hindi siya kasing lakas ng kanyang amo, ang dating pinuno ng sekta, ngunit bahagyang mas mahina lamang siya kaysa sa kanyang amo. May mga bulong-bulungan pa nga na ang kanyang lakas ay kapantay ng mga Golden Dragon Elder ng Flying Dragon Sect. Biglang tumangkad si Enchong na parang higanti bago pumalakpak, dahilan para mayanig ang lupain ng Flying Dragon Sect. Malakas niyang sinabi, magsisimula ang digmaang imperial sa loob ng 3 araw. Lahat ng miyembro sa entablado o sa itaas ng entablado ng mga hari ng mga Diyos, maghanda kayo at sumunod sa mga patakaran ng sekta. Dahil ipinaglalaban ninyo ang sekta, natural na aalagaan kayo ng sekta. Gayunpaman, kung hihilahin ninyo pababa ang sekta, huwag ninyong sisihin ang sekta sa hindi pagpapakita ng awa. Ang mga salita ni Enchong na puno ng mga pagbabante ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng maraming tao. Sa wakas ay magsisimula na ang digmaang imperial. Matagal na tayong naghihintay. 3 araw. Dapat ko nang itigil ang paglilinang at simulan ng palitan ang aking mga contribution points ng ilang healing divine pills. Walang saysay na isave ang aking mga contribution sa ganitong panahon. Sino ang nakakaalam kung mamamatay ako sa panahon ng digmaan? Mas mabuting ipagpalit ang aking mga points sa isang bagay na maaaring magligtas ng aking buhay sa kritikal na sandali. Sa wakas, dahil hindi ko na ito maiiwasan, lalaban ako ng buong lakas. Dapat ay makahanap pa ako ng mas maraming tao na makakasama ko sa susunod na 3 araw. Dahil sa anunsyo ni Enchong, isang kaguluhan ang sumiklab sa Flying Dragon Sect. Ang tahimik na lupain ay naging lubhang masigla sa loob lamang ng isang iglap. Ang boses ni Enchong ay dumaan din sa cultivation ground ng mga inner disciples, madaling binasag ang mga formation ng mga nasa closed-door cultivation. Nagpadala rin ang Flying Dragon Sect ng mga tao upang paalalahanan ang mga miyembrong wala sa Flying Dragon Sect at hilin sa kanila na bumalik sa sekta. Para sa mga elder at disciple na namamahala sa pagpapatakbo ng iba't ibang negosyo ng Flying Dragon Sect, medyo mababa ang mga kinakailangan ng sect para sa kanila kahit na kailangan pa rin nilang lumahok sa Imperial War. Halimbawa, ang pinakamababang kinakailangan para sa mga simpleng hari ng mga Diyos sa Flying Dragon Sect ay ang pagpatay ng kahit isang simpleng hari ng mga Diyos mula sa Tai Sect kada 3 buwan at pagkuha ng kanilang mga life token bilang patunay. Para naman sa mga gumugol ng halos lahat ng kanilang oras sa pamamahala ng mga negosyo para sa Flying Dragon Sect, kinakailangan lamang nilang pumatay ng isang miyembro ng Tai Sect na may katulad na cultivation base kada 6 na buwan. May mga kaukulang parusa para sa mga hindi nakaabot sa mga minimum na kinakailangan. Halimbawa, kung ang isang simpleng hari ng mga Diyos ay hindi nakapatay ng isang katapat mula sa Tai Sect sa loob ng 3 buwan, siya ay sapilitang ipapadala sa King Battlefield sa Imperial War Realm. Bukod dito, sa oras na iyon, kailangan nilang patayin ang 2 sa kanilang mga katapat sa Tai Sect sa loob ng 3 buwan sa loob ng 6 na buwan bago sila makaalis sa King Battlefield. Kung tungkol naman sa mga panggitnang hari ng mga Diyos, hindi nila kailangang pumatay ng isang panggitnang hari ng mga Diyos sa loob ng 3 buwan. Maaari rin nilang palitan ang pagpatay sa isang panggitnang hari ng mga Diyos ng pagpatay sa 5 simpleng hari ng mga Diyos. Gayon din, kung pipiliin ng mga advanced na hari ng mga Diyos na huwag patayin ang isang advanced na hari ng mga Diyos, maaari silang pumili sa pagitan ng pagpatay sa 5 intermediate na hari ng mga Diyos o 20 panimulang hari ng mga Diyos.
Mas mataas ang mga kinakailangan kung mas mataas ang cultivation base ng isang tao. Ito ay isang ganap na tuntunin noong digmaang imperial. Hindi tayo bibigyan ng mga war points kapag naabot natin ang minimum na mga kinakailangan. Mabibigyan lamang tayo ng mga war points kung malalagpasan natin ang minimum na mga kinakailangan. Sa oras na iyon, maaari na tayong pumunta sa Peace City, kung saan nanunuluyan ang mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion, upang makipagpalitan ng mga cultivation resources at kayamanan mula sa ating sekta at sa Taiyi sect. Maaari ring makipagpalitan ng mga war points ang mga disciple ng Flying Dragon sect ng mga contribution points. Tutal, wala nang silbi ang mga war points kapag natapos na ang Imperial War. Sa oras na ito, nakaupo sina Darren, Norvan, at Jessica sa mesa sa looban ni Alvin. Nag-activate si Alvin ng isang formation na pumipigil sa iba na makita sila, ngunit kasabay nito, hinayaan silang tumingin sa iba sa labas ng courtyard. Madaling malampasan ng isang tao ang formation gamit ang kanilang divine consciousness, ngunit walang sinuman ang gagawa ng ganoong bagay sa ilalim ng normal na mga pangyayari dahil maituturing itong isang lantaran na provokasyon. Tama iyan. Gayunpaman, hindi na kailangang makipagpalitan ng mga contribution point hanggat hindi pa tapos ang digmaan. Tutal, kahit maraming bagay ang makukuha mo gamit ang parehong war points at contribution points, marami ring bagay na makukuha mo lamang gamit ang mga war points, hindi ang mga contribution points. Dahil ang mga matataas na puwersang may ranggong emperador mula sa Eastern Ridge Mansion ang mamamahala sa Imperial War, ang Flying Dragon sect at ang Taiyi sect ay hindi makakapagtago ng anumang kayamanan. Nangangahulugan ito na ang mga bagay na maaari nating ipagpalit sa Peace City ay pawang mahalaga at bihira, sabi ni Norvan. Malinaw na marami na siyang ginawang pananaliksik tungkol sa bagay na ito. Ano ang mga plano ninyo pagkatapos ninyong makapasok sa Imperial War Realm? Gusto ba ninyong lahat na sumama sa akin? Tanong ni Alvin nang nakangiti, tutal, hindi natin magagamit ang voice transmission sa Imperial War Realm maliban kung nasa isa tayo sa 3 lungsod na walang digmaan. Ang 3 lungsod na walang digmaan ay ang Flying Dragon sect at ang kani-kanilang mga base at Peace City ng Taiyi sect. Ang mga base ng Flying Dragon sect at ng Taiyi sect ay tinawag na Flying Dragon City at Taiyi City ayon sa pagkakabanggit. Hindi na kailangang sabihin pa, imposibleng makapasok ang mga miyembro sa mga base ng kalabang puwersa. Sa kabaligtaran, ang mga miyembro mula sa Flying Dragon sect at Taiyi sect ay maaaring makapasok sa Peace City, na kontrolado ng iba't ibang matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion, kabilang ang Pure Yang sect. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi sila pinapayagang lumaban sa Peace City, kahit ang mga Advanced Lords of Gods ay hindi naiiba. Ang mga lumalabag sa mga patakaran ay papatayin ng mga nagbabantay sa Peace City. Sa Peace City, mayroong higit sa isang emperador ng mga Diyos na magbabantay sa lugar. Ang iba't ibang matataas na puwersang may ranggong emperador ay papadala rin ng maraming Panginoon ng mga Diyos upang mapanatili ang kaayusan sa Peace City. Sa Imperial Realm, mayroong 3 labasan na matatagpuan sa Peace City, Flying Dragon City, at Taiyi City ayon sa pagkakabanggit. Umiling si Norvan at sinabing, hindi ako sasama sa iyo. Itinuturing akong isang bagong disipulo kaya may kasama akong isang outer deacon. Hindi kita matutulungan kung susundan pa rin kita. Sa kabaligtaran, baka hilahin pa kita pababa. Alam na alam ni Norvan na mapapabagal lamang niya si Alvin kung susundan niya si Alvin. Alam niyang ang digmaang imperial ay hindi lamang isang pagkakataon para mapabuti niya ang kanyang lakas, kundi isa rin itong pagkakataon para mapabuti ni Alvin ang kanyang lakas. Bilang isang kaibigan, natural lamang na ayaw niyang maging pabigat kay Alvin. Sige. Tumanggo si Alvin. Nang makita niya ang determinadong titig ni Norvan, natural niyang naintindihan ang iniisip ni Norvan. Kaya naman, hindi na siya nagpumilit. Sinabi niya, ang mga bagong disipulo ng mga simpleng hari ng mga Diyos ay sasamahan nga ng isang outer deacon na isang advanced na hari ng mga Diyos. Dahil dyan, dapat ay medyo ligtas ka na. Kung tungkol naman kay Jessica, natural lang na susundan niya si Norvan. Kahit hindi sila opisyal na magkasama, mas malapit na sila ngayon.
Kumusta ka naman, Darren? Tanong ni Alvin. Ngumiti si Darren habang sumasagot, wala akong planong sumama sa isang outer deacon. Bumuo ako ng isang maliit na grupo. Plano naming salakayin ang mga hari ng mga Diyos mula sa lungsod ng Tai sa King Battlefield. Mas mahina ako kaysa sa iyo kaya magiging pabigat lang ako sa iyo kung susundan kita. Nang makita ni Darren ang bahagyang pagkunot ng noo sa mukha ni Alvin, seryoso niyang sinabi, Alvin, alam kong wala kang pakialam kung pabigat kami o hindi. Gayunpaman, kailangan mong maunawaan na bilang mga kaibigan mo, gusto rin namin ang pinakamabuti para sa iyo. Magiging pabigat lang kami sa iyo kung susundin ka namin. Sigurado akong gusto mo rin ang pinakamabuti sa amin. Kung susundin ka namin, hindi kami uunlad. 3,836. Seryosong nagsalita si Darren kaya't hindi alam ni Alvin kung paano sasagot. Napansin niyang mas determinado pa si Darren kaysa kay Norvin tungkol sa bagay na ito. Sa wakas, sinabi niya kina Darren at Norvin, sige. Gayunpaman, kung nasa panganib kayo, maaari niyo akong hanapin. Tiyak na tutulungan ko kayo. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya sa pagsasalita, gayunpaman, kahit na pumayag kayong sumama sa akin, hindi kayo makakasama ko ng matagal. Naguguluhan na tanong ni Darren, bakit? Maya-maya, gulat na tiningnan ni Norvin si Alvin at nagtanong, Alvin, ikaw ba, malapit ka nang makalusot at maging isang Panginoon ng mga Diyos? Nang marinig ito, isang gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ni na Darren at Jessica. Malamang ay makakayanan ko ang tagumpay sa loob ng 1 o 2 taon, walang pakialam na sabi ni Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha. Natulala ang tatlo nang tanggap nila ang kumpirmasyon ni Alvin. Ang paghahambing ay tunay na magnanakaw ng kagalakan. Noong sila ay mga payak na hari ng mga Diyos, si Alvin ay isa ng panggitnang hari ng mga Diyos. Noong si Alvin ay isang advanced na hari ng mga Diyos, sila ay mga payak na hari ng mga Diyos pa rin. Hindi sila sigurado kung kaya nilang maging mga panggitnang hari ng mga Diyos sa loob ng 1 o 2 taon. Gayunpaman, sinabi ni Alvin na magagawa niyang maging isang Panginoon ng mga Diyos sa loob ng 1 o 2 taon. Dahil sa pagkadismaya, sinabi ni Darren bago umalis, aalis na ako. Babalik na ako para magtanim. Kasunod nito, nagpalitan ng tingin sina Norvin at Jessica bago umalis. Bago umalis, sinabihan din ni Darren at Norvin si Alvin na huwag silang hintayang makapasok sa Imperial War Realm ng magkasama dahil papasok sila kasama ang kani-kanilang mga koponan. Umiling si Alvin at ngumiti pagkatapos umalis ang tatlo. Sobra-sobra talaga ang reaksyon nila nang walang dahilan. Sinabi ko lang na magagawa kong maging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos sa loob ng 1 o 2 taon. Hindi naman kailangan ng ganito kalaking reaksyon. Pagkatapos noon, bumalik na rin si Alvin sa kanyang silid. Kung ikukumpara sa iba na abala sa paghahanda para pumasok sa Imperial War Realm, medyo mapayapa siya dahil natapos na niya ang kanyang mga paghahanda. Bukod pa rito, sa kanyang palagay, sa kanyang kasalukuyang cultivation base, ang Imperial War ay hindi naman mapanganib. Kasabay nito, sa ari-arian ng Tai Sect. Ipinaalala rin ng pinuno ng sekta ng Tai Sect sa lahat na magsisimula ang digmaang imperial sa loob ng 3 araw. Gayon din, isang kaguluhan ang sumiklab sa Tai Sect. Kung ikukumpara sa Flying Dragon Sect, ang mga tao ng Tai Sect ay mas hindi handa. Tutal, sa loob ng ilang panahon, marami sa kanila ang halos hindi makapaniwala na ang Tai Sect ang nagkusa na ideklara ang Imperial War laban sa Flying Dragon Sect. Matagal bago nila tuluyang tinanggap ang kanilang kapalaran at nagsimulang maghanda para sa digmaan ng Tame Time. Bukod pa rito, kumpara sa mga miyembro ng Flying Dragon Sect, ang mga miyembro ng Tai Sect ay mas takot sa kamatayan. Dahil doon, natural na mas marami silang dapat paghandaan. Sa isang kisap mata lang, 3 araw na ang lumipas. Opisyal nang binuksan ang Imperial War Realm, at ang mga miyembro ng Flying Dragon Sect at ng Tai Sect ay maaari nang makapasok sa kaharian. Hindi na kailangang sabihin, ang dalawang sekta ay mag-iiwan pa rin ng isang tiyak na bilang ng mga tao upang bantayan ang kani-kanilang mga sekta.
Ang mga taong ito ay karaniwang mga intermediate na Panginoon ng mga Diyos dahil ang mga panimulang Panginoon ng mga Diyos at mga advanced na hari ng mga Diyos ay hindi kwalipikado na gumawa ng maraming desisyon. Sa kanyon sa estate ng Flying Dragon Sect kung saan matatagpuan ang pasukan papunta sa Imperial War Realm. Maraming tao ang nagkukumpulan sa kanyon simula pa kaninang madaling araw. Nang sumapit ang tanghali, sa wakas ay bumukas ang mga gate. Isa-isa, ang mga taong nagtipon sa kanyon ay lumipad papasok sa pasukan. Inabot ng kalahating oras bago nakapasok ang orihinal na karamihan sa Imperial War Realm. Habang parami ang mga taong dumarating, walang humpay na dumagsa ang mga taong lumilipad papasok sa pasukan. Swoosh! Sa sandaling ito, isang lilang figure ang lumitaw sa kanyan. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga gate. Kaya isa ito sa mga pasukan papunta sa Imperial War Realm. Nang malapit nang lumipad si Alvin, may tumawag, Little Alvin. Lumingon si Alvin at nakita ang nakangiting si Nixon. Isang magandang babae na may kaaya-ayang pangangatawan at isang tanda ng White Dragon Elder na nakasabit sa kanyang baywang ang nakatayo sa tabi ni Nixon. Hindi naging mahirap para kay Alvin na malaman na ang magandang babae ay ang asawa ni Nixon na si Sally Orleans. Katulad ni Nixon, isa rin siyang White Dragon Elder ng Flying Dragon Sect. Kapatid na Nixon, sabi ni Alvin habang nagte-teleport at lumitaw sa harap ni Nixon at Sally. Siguro ito ang asawa mo. Tumawa si Nixon. Mukhang sinabi na ito sa iyo ng Wyatt. Sa katunayan, ito ang aking asawa, si Sally. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang asawa at sinabing, Sally, ito si Alvin, na ang katanyagan ay higit pa sa akin at sa Wyatt. Pagbati, Master Darfield. Tumanggaw si Sally nang nakangiti kay Alvin. Dahil sa iyong vein recovery limit divine pills, nagawa kong pagalingin ang aking heavenly veins bago magsimula ang digmaan. Kailangan kitang pasalamatan para dyan. Ngumiti si Alvin nang marinig ang mga salita ni Sally na puno ng pasasalamat at katapatan. Sinabi niya nang may bahid ng kawalan ng magawa, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Maganda naman ang relasyon namin ni Brother Nixon. Itinuturing ko siyang isang nakatatandang kapatid kaya para mo na akong hipag. Tawagin mo na lang ako gaya ng pagtawag ni Brother Nixon. Napangiti ng alanganin si Sally nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Nang makita ito, sinabi ni Nixon, Little Alvin, iba si Sally sa akin at kay Wyatt. Si Sally ay palaging introvert. Huwag kang mag-alala. Magiging mas palakaibigan siya kapag nakilala mo na siya. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Alvin nang may ngiti. Nakangiting tanong ni Nixon, Little Alvin, papasok ka na ba sa Imperial War Realm? Oo. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos, tila may naalala siya bago nagtanong, kapatid na Nixon, lumabas ka mula sa mga elder at disciple na tumutulong sa sekta na magpatakbo ng mga negosyo, lahat ng hari ng mga Diyos ay kinakailangang pumatay ng isang disciple na may parehong cultivation base sa loob ng 3 buwan, tama ba? Ang mga Lord of God na katulad mo ba ay may katulad na mga kinakailangan? Hindi gaanong marami ang mga Lord of God sa Flying Dragon Sect at sa Tai Sect kumpara sa bilang ng mga King of Gods. Hindi, sabi ni Nixon habang umiiling, mayroon lamang mga minimum na kinakailangan na dapat tuparin ng mga hari ng mga Diyos dahil nag-aalala ang sekta na maaaring magtago ang mga hari ng mga Diyos dahil sa takot pagkatapos makapasok sa Imperial War Realm. Ang mga may mas mataas na cultivation base ay hindi gagawa ng ganoong bagay, kung tutuusin. Para sa kanila, ang Imperial War ay isang malaking pagkakataon kaya tiyak na hindi sila magtatago at walang gagawin. Bukod dito, kung may sapat na war points, maaari silang makipagpalitan ng maming uri ng kayamanan, banal na prutas, at banal na table tasks na makakatulong sa kanilang cultivation at pag-unawa sa mga batas. Mayroon ding mga recording ng mga labanan sa pagitan ng mga powerhouse at access sa chambers of laws. Bukod dito, maliban sa mga henyo, karamihan sa mga lords of gods ay matalas na nararamdaman ang pressure ng kanilang heavenly tribulations. Ang mga tribulations ay lalo lamang magiging mahirap. Dahil dito, lahat sila ay sabik na pagbutihin ang kanilang lakas.
Walang Emperor of Gods sa Flying Dragon sect sa loob ng maraming taon dahil lahat ng Advanced Lords of Gods ay napatay ng kani-kanilang heavenly tribulations. Sa kabaligtaran, ang mga may mas mababang cultivation base tulad ng mga hari ng hindi pa nakakaramdam ng gaanong pressure ang mga Diyos mula sa kanilang mga kapigatian sa langit. Tumanggaw si Alvin. May punto ka. Sa katunayan, karamihan sa mga Lord of Gods ay malamang na hindi tatalikuran ang kanilang mga tungkulin at magtatago sa Imperial War Realm. Lahat sila ay umaasa na lalakas pa sa panahon ng Imperial War. Kung lalakas sila, mapapataas nito ang kanilang pagkakataong mabuhay kapag nahaharap sa minsan sa 1,000 taong heavenly tribulation. Bukod dito, ang mga Advanced Lords of Gods ay maaaring makalusot at maging Emperor of Gods. Sa oras na ito, si Sally, na nakatayo sa tabi ni Nixon, ay biglang nagtanong, Master Darfield, nakalusot ka na ba at naging isang abanteng hari ng Diyos? Bagamat hindi ginamit ni Sally ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin ang cultivation base ni Alvin, naramdaman niya ang mga bakas ng kanyang banal na enerhiya noong nag-teleport ito kanina. Matapos itong pag-aralan ng ilang sandali, napansin niya ang mga katangian ng isang maunlad na hari ng mga Diyos sa kanyang banal na enerhiya. Pagkatapos magsalita ni Sally, ang banal na kamalayan ni Nixon ay walang galang na lumapit kay Alvin. Matapos niyang bawiin ang kanyang banal na kamalayan, tumingin siya kay Alvin nang walang imak ng matagal bago niya tuluyang sinabi ng may buntong hininga, hindi nakakapagtaka na palaging sinasabi ni Wyatt na isa kang napakalaking henyo. Gaano nakatagal mula nang maging isang advanced na hari ng mga Diyos? Mabuti na lang at hindi kita nakilala noong bata pa ako. Kung hindi, mawawalan talaga ako ng gana. Naaawa ako sa mga kasama mo dahil kailangan nilang ikumpara ang kanilang sarili sa iyo. Swerte lang ako, may anhing sagot ni Alvin. Pagkatapos magpaalam kina Nixon at Sally, lumipad si Alvin papasok sa pasukan patungo sa Imperial War Realm. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.